ninyo. Excited na ba kayo para sa ating pagtatalakayan? Halina mga bata, sabay-sabay nating tuklasin ang panibagong kaalaman. Ang ating asignatura ay matematika sa ikalawang baitang ng unang markahan sa ikawalong linggo. Ang ating paksa ay ang paglutas ng suliranin na gamit ang estratehiya. Ito ay base sa Most Essential Learning Competencies 10. Pagkatapos ng aralin, kayo ay inaasahan kong mauunawaan ang suliranin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong. Makalulutas ng suliranin gamit ang addition at magpapamalas ng kasiglahan sa pagsagot sa mga gawain o aktibidad. Sa nakalipas na aralin, natutunan ninyo ang pagtutuos o pagdadagdag ng mga bilang at pagkuha ng kabuuan usam gamit ang isip lamang. Ngayon naman atin nang iwasto ang inyong takdang aralin. Ito ang panuto, sagutin ang mga sumusunod gamit ang isip lamang. Sa araling ito, matutunan ang pagtuklas sa mga suliranin na may kinalaman sa pagsasama-sama o addition at mga bilang na may kinalaman sa pera gamit ang iba't ibang estratehiya. May suliranin na tungkol sa pagsasama-sama sa ibaba. Gamit ang estratehiyang natutunan ninyo, subukin na sagutan ang mga suliraning ito. Ito ay gawain sa pagkatuto bilang isa. Matatagpuan ito sa pahina 33 ng inyong module. Ito ang panuto. Basahin at unawain ang suliranin sa ibaba. Sulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Unang suliranin, magkano ang iyong pera kung bibigyan ka ng iyong ama ng 100 pesos at 90 pesos ng iyong ina? Sa ikalawang suliranin, sa kaarawan ni Leo, ibinili siya ng 45 na pulang lobo at 71 na berdeng lobo. Ilan lahat ang kanyang lobo? Sa ikatlong suliranin, si Nena ay may 142 na pulang butones, 132 na puting butones, at 505 na asul na butones. Ilan lahat ang butones ni Nena? Mga bata, may mga hakbang sa paglutas ng suliranin. Una, ano ang tinatanong sa suliranin? Ibig sabihin, ito ay kung ano ang gusto niyang malaman sa suliranin. Pangalawang hakbang, ano-ano ang mga datos? Ibig sabihin, ito ang mga bilang na ginamit sa suliranin. Ang pangatlong hakbang ay ano ang word clue o clues. Ibig sabihin, ito yung mga salitang ginamit sa suliranin na kung saan dito mo malalaman kung anong operation ang iyong gagamitin. Pang-apat na hakbang, ano ang operation na gagamitin? Dahil nalaman nyo na ang operation na gagamitin, alam nyo na rin gawin ang number sentence. Pagkatapos, solusyonan ito o isolve na. Ibigay ang kumpletong sagot. Atin nang solusyonan ang mga suliranin sa iba't ibang paraan at estratehiya. Unang suliranin, magkano ang iyong pera kung bibigyan ka ng iyong ama ng 100 pesos? At 90 pesos ng iyong ina. Ang unang hakbang sa paglutas ng suliranin ay ano ang tinatanong sa suliranin? Ang sagot ay halaga ng perang binigay ng kanyang ina at ama. Ikalawang hakbang, ano-ano ang mga datos? Ang sagot ay 100 pesos at 90 pesos. Pangatlong hakbang, ano ang word clues? Ang sagot ay magkano ang iyong pera.
Pang-apat na hakbang, ano ang operation? Ang sagot ay addition. Panglimang hakbang, ano ang number sentence? Ang sagot ay 100 pesos plus 90 pesos equals N. Ang kabuuan ay 190 pesos. Ito ang halaga ng perang bigay ng kanyang ama at ina. Ang ikalawang suliranin ay, sa kaarawan ni Leo, ibinili siya ng 45 na pulang lobo at 71 na berdeng lobo. Ilan lahat ang kanyang lobo? Mga bata, gagamit tayo ng place value chart para sa solusyon. Isulat natin ang mga bilang ng patayo. At dapat ang mga bilang ay nakahilera sa kanyang place value. Ngayon, ang una nating i-add ay ang ones place. So, 5 plus 1 equals 6. Sumunod ay ang tens place. 4 plus 7 equals 11. Ang kabuuang bilang o sum ay 116. Ito ay ang bilang ng lahat ng lobo. Ang ikatlong suliranin ay, si Nena ay may 142 na pulang butones, 132 na puting butones, at 505 na asul na butones. Ilan lahat ang butones ni Nena? Ano ang tinatanong sa suliranin? Ang sagot ay bilang ng lahat ng butones. Ano-ano naman ang mga datos? Ang sagot ay 142 pulang butones, 132 puting butones, at 505 asul na butones. Ano naman ang word clues? Ang sagot ay ilan lahat. Ano ang operation na gagamitin? Ang sagot ay addition. Ano ang bilang o number sentence? 142 plus 132 plus 505 equals N. Mga bata, dahil tatlo ang addends, ipapangkat natin muna ang dalawa. Ang 142 at 132 ay nasa loob ng panaklong. Ang sagot at o kabuuan ay 274 plus 505 equals N. Pagsasamahin natin ang 505 plus 274. Ang sagot ay 779. Ito ang bilang ng lahat ng butones. Mga bata, may iba't ibang estratehiya na maaaring gamitin sa paglutas ng suliranin. Alamin natin ang isa pang halimbawa ng estratehiyang ginamit sa paglutas ng suliranin sa ibaba. Ito ang suliranin. Bumili si Aling Ani ng 2 pares ng pantalon. Ang pulang pantalon ay 355 pesos at ang asul na pantalon ay 424 pesos. Magkano kaya ang kabuuan ng kanyang binili? Upang malutas ang suliranin na ito, gumamit ng estratehiyang expanded form o pagpapalawak. Mga bata, ito ang tandaan. Alamin kung ano ang hinahanap. Hanapin ang mga datos. Pagsamahin muna ang mga digits sa isahan o ones na pangkat. Sunod ang sampuan o tens na pangkat at ang 100 o hundreds na pangkat. Pagkatapos, pangkatin muli kung kinakailangan tulad ng halimbawa sa ibaba. 355 pesos plus 424 pesos. Expand muna natin ang 355 pesos, kaya 300 plus 50 plus 5. At ang 424 pesos ay 400 plus 20 plus 4. Ngayon, atin nang pagsamahin ang ones place. 5 plus 4 equals 9. Sunod ay ang tens place, 50 plus 20 equals 70. At ang huli ay ang hundreds place, 300 plus 400 equals 700. 700 plus 70 plus 9 equals 779. Ito ang kabuuang halaga ng 2 pantalon.
779 pesos. Ngayon naman inyong sagutin ang suliranin gamit ang mga hakbang sa paglutas sa suliranin. Ito ang suliranin. Si Wilmar ay nakapagbenta ng 450 na itlog ng manok at 569 na itlog ng pugo. Ilan lahat ang naibenta niyang mga itlog? Maaari na kayong mag-umpisa. Babasahin ko sa inyo ang isa pang suliranin, unawain ng maayos at ibigay ang kabuuan gamit ang expanded form o pagpapalawak. Si Ginang Rivera ay may kinita na 658 pesos noong Lunes. At noong Martes naman ay 381 pesos. Magkano ang kanyang kita sa loob ng 2 araw? Maaari na kayong mag-umpisa. Ngayon naman mga bata, isagawa ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Ito ay matatagpuan sa pahina 34 ng module. Sagutin ang suliranin sa iyong sagutang papel. Maaari na kayong mag-umpisa. Babasahin ko sa inyo ang isa pang suliranin at unawain ng maayos at ipakita ang solusyon gamit ang napili mong estratehiya. Si Tina ay gumawa ng 450 cookies at ang kanyang anak naman ay gumawa ng 230 cookies. Ilang cookies lahat ang kanilang nagawa? Maaari na kayong mag-umpisa. Babasahin ko ang isa pang suliranin at solusyonan ito. Ipakita ang inyong solusyon. Magkano ang babayaran ni Ruan kung siya ay bumili ng sandwich na halagang 135 pesos at pineapple juice na 5 piraso sa halagang 200 pesos? Maaari na kayong mag-umpisa. Mga bata, ano-ano ang inyong natutunan sa araw na ito? Tama, may iba't ibang estratehiya na maaaring gamitin sa paglutas ng suliranin. Maaari kang gumamit ng drawing, algorithm. Ito ay ang pangkat ng panuto para lutasin ang isang suliranin at expanded form o pagpapalawak. Mahalaga rin na alam mo ang mga pamamaraan sa paglutas ng suliranin. Ngayon naman akin ang tatayahin ang inyong natutunan. Isagawa ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Ito ay nasa pahina 34 ng module. Unawain ang mga suliranin. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Gumamit ng mga estratehiyang ayon sa iyong natutunan. Maaari na kayong mag-umpisa.
Para naman sa inyong takdang aralin, basahin at solusyonan ang suliranin. Ipakita ang inyong solusyon. Masayang-masaya ako mga bata sapagkat natutunan ninyo ang ating leksyon. Laging tandaan na hindi hadlang ang pandemya sa inyong pagkatuto. Narito kaming mga guro na laging handang umagapay sa inyo. Hanggang sa muli, ako si Teacher Christy na nagsasabing sama-sama nating haharapin anumang hamon, sabay-sabay tayong babangon at isusulong ang edukasyon.